Sa isang malayong planeta, matapos ang ilang buwang pag-iisa at matinding pagsasanay, biglang nagising si Vegeta. Ang panaginip ay higit pa sa simpleng imahinasyon. Isa itong babala. Ang kanyang pagkabalisa ay hindi lamang gulat, kundi isang tahimik na sigaw mula sa kanyang kalooban. Mahigpit niyang kinuyom ang kamao at nanginginig na sinabi sa sarili, ano ba ang lintik na panaginip na ito? Isa itong babala tungkol sa banta na hindi ko maaaring baliwalain. Bulma, anumang banta sa iyo ay katapusan ng lahat para sa akin. Hindi ko hahayaang may kahit isang aninong lumapit sa iyo, anumang kapalit nito. Sa isang iglap, sumugod siya pasulong, naglaho sa kawalan ng kalangitan, patungo sa Earth. Ilang segundo ang lumipas, sa parehong silid, bumukas ang pinto ng walang tunog. Isang misteryosang babae ang pumasok. Hindi makita ang kanyang mukha, ngunit mas mabigat ang kanyang presensya, kaysa sa lugar mismo. Lumakad siya ng kalmado. Pagkatapos ay huminto siya. Ang kama ay walang laman. Sa loob ng maikling sandali, nanaig ang katahimikan, pagkatapos ay sinabi niya sa sarili, mukhang ang panganib sa pagkakataong ito ay hindi magmumula sa kadiliman, kundi magmumula sa isang pusong naniwalang ito ay liwanag. Sa planetang Earth, 20 taon na ang lumipas mula noong Tournament of Power, at marami nang nagbago. Nagmature na ang mga kaibigan, natupad na ang mga kahilingan, ngunit ang espiritu ng pakikipaglaban ay hindi pa rin humuhupa. Sa isang bakanting lugar, kaharap ni Goku ang kanyang apong si Pan sa isang mahigpit na pagsasanay. Bawat suntok na pinapalitan nila ay lalong bumibilis, nagbabanggaan ng may matinding puwersa, yayanig sa lupa at sa hangin na parabang bawat sandali ay nagpapasya sa magiging kapalaran ng araw. Ilang metro ang layo, may tatlong nanonood, sina Goten, Trunks at Bula. Matalas ang kanilang mga mata, nakatutok, sinusuri at tinitimbang ang kakayahan ng maglolo at ng apo. Matapos ang mahabang sagupaan, biglang kumalma ang sitwasyon. Lumuhod si Pan habang sumisiklab ang liwanag ng kanyang transformasyon sa paligid niya. Lumapit si Goku nang may matatag na mga hakbang, huminto sa kanyang harapan at nagsalita sa malalim ngunit kalmadong tinig na puno ng determinasyon. Hanggat hindi ka pa nakakatama ng malinis na suntok, hindi ko papayagang matupad ang hiling mo, Pan. Huminga ng malalim si Pan, saka ngumiti na para bang mailihim siyang itinatago na hindi napansin ng kanyang lolo. Humanda ka na rito, Grandpa. Matagal na ang paghihintay. Pagkatapos, biglang pinakawala ni Pan ang isang nakakatakot na kapangyarihan. Isang marahas na sigaw ang yumanig sa buong lugar. Sabay na nanginig ang lupa, ang hangin at ang kalangitan. Maging ang mga kaibigang nanonood ay napataas ang kanilang mga kamay dahil sa tindi ng pagyanig at ang liwanag sa paligid niya ay naging mas maliwanag kaysa dati. Naabot ni Pan ang kanyang bagong transformasyon, isang antas na hindi pa kailanman nakita ni Goku. Napadilat siya ng husto at gulat na nagsabi, pero kailan mo pa naabot ito? Magkasama tayong nagsasanay sa buong panahong ito. Itinatago mo ba ito sa akin? Hindi ito ang oras para sa usapan, Grandpa. Nakakagambala ang mga salita at ang tunay na lakas ay pinatutunayan sa kilos, hindi sa pananalita. Sa isang kisap mata, napakalakas ng puwersa ng suntok kaya napunit ang kanyang mga damit at nagkalat ang hangin sa paligid niya sa isang dalisay na pagsabog ng enerhiya. Kalmadong humiti si Goku. Magaling, nagsisimula ng mamunga ang pinaghirapan mo. Halika, taasan pa natin ang tindi. Sa isang iglap, nag-transform si Goku sa estado ng Ultra Instinct at marahas na nanginig ang hangin sa paligid niya. Sumagot si Pan. Sige, ayaw mo pa rin gamitin ang buong lakas mo. Walang problema, ipapakita ko sa iyo ang sapat na lakas. Nagsimula muli ang sagupaan. Mga suntok at sipa na bumibilis sa hindi kapanipaniwalang bilis habang nag-aalab sa enerhiya ang hangin sa paligid nila. Sa gitna ng sagupaan, si Pan, na may hindi matitinag na determinasyon, ay itinaas ang kanyang kamay na nababalot ng enerhiya at ang kanyang sigaw ay yumanig sa buong lugar. Sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga pag-atake sa parehong sandali. Ang alingaungan ng enerhiya ay tumama ng may napakalakas na puwersa. Nabiyak ang hangin, marahas na nayanig ang lupa, at napataas ang mga kamay ng mga kaibigang nanonood dahil sa matinding presyon. Isang marahas na alon ang nagpakawala ng napakalaking pagyanig hanggang sa sumabog ang lugar sa isang nakakatakot na pagsabog na yumanig sa lahat. Ilang sandali matapos ang pagsabog, dahan-dahang humupa ang alikabok, at ibinunyag si Goku na matatag na nakatayo, karga si Pan sa kanyang mga bisig.
Nawalan siya ng malay, ngunit isang banayad ng ngiti ang nakaukit sa kanyang mukha. Dahan-dahang bumagsak ang gabi at kumapal ang mga ulap sa kalangitan na parabang may dala itong nakatagong bigat. Hindi nagtagal ang paghihintay. Di nagtagal, bumuhos ang malakas na ulan, isang ulang hindi katulad ng iba, na parabang inihahanda nito ang Earth para sa isang hindi maiiwasang pangyayari. Sa bahay ni Goku, katahimikan ang naghahari sa buong lugar. Mahimbing na natutulog si Goku, katabi si Chi-Chi, mahinahon ang kanilang paghinga, at isang pambihirang kapayapaan ang bumabalot sa kanila, habang sa labas, patuloy na humahampas ang ulan sa mga bintana sa isang tuloy-tuloy na ritmo, na parabang ang kalikasan mismo ang nagbabantay sa marupok na kapayapaang ito. Biglang bumukas ang pinto ng kusa. Sa mismong sandaling iyon, napadilat si Chi-Chi sa takot. Kumirot ang kanyang dibdib nang hindi niya maunawaan kung bakit. Sa kanyang harapan ay may isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. May isang nilalang na nakatayo sa mga anino, kahawig ng kanyang asawa. Napaatras siya, saka mabilis na lumingon sa kama. Wala na si Goku. Dahan-dahang iniunat na nilalang ang mga kamay nito. Ang sigaw ni Chi-Chi ay sumugat sa kadiliman. Pagkatapos, nagising si Goku sa tunog nito. Bigla siyang napabangon at nagsabi, "Sino ang lumabas?" Lumingon siya sa kanyang tabi. Walang laman ang kama. "Chi-Chi, saan ka nagpunta?" Sa gitna ng pag-aalala at papalapit na takot, wala siyang maintindihan. Mabilis siyang tumakbo palabas. Walang awang bumubuhos ang ulan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, saka nagsabi, "Nararamdaman ko ang enerhiya ng lahat, nagtipon sa iisang lugar." Ano ang nangyayari? Tinahak niya ang malakas na ulan mula sa isang lugar, patungo sa iba hanggang sa bigla siyang huminto sa tapat ng bahay ni Bulma. Lumapag siya at malakas na sumigaw, puno ng alarma at pagmamadali. "Nasaan kayong lahat?" Biglang isang tinig ang bumasag sa ulan at sa gabi sa pamamagitan ng isang sigaw. "Kakarot, tumigil ka." Natigilan si Goku. Sa kanyang harapan, si Vegeta. Ang titig nito ay puno ng tensyon at galit. "Vegeta, ano ang ginagawa mo rito? Ilang buwan kang nawala. Hindi ko man lang maramdaman ang enerhiya mo." Humakbang pasulong si Vegeta, mababa ngunit matalim ang kanyang boses. "Umalis ka agad sa planetang ito, Kakarot." Natigilan si Goku. "Ano? Bakit? Ano ang sinasabi mo?" "Minsan, ang kawalang alam ay isang biyaya, Kakarot. At minsan, ito ay awa para sa mga mahal mo. Umalis ka at huwag nang lumapit pa. Kung hindi, mapipilitan akong umaksyon." Ang mga salita ni Vegeta ay parang mga kutsilyo, walang paliwanag, walang lohika. Dumami ang mga tanong, ngunit ni isang sagot ay walang sumunod. At bigla, mga yabag. Itinaas ni Goku ang kanyang ulo at lumaki ang kanyang mga mata. Naroon silang lahat, maging ang mga inakala niyang nasa malalayong lugar. Hindi lang sila nagtatago, nagtipon sila na para bang hinihintay ang mismong sandaling ito. Ngunit ang higit na gumulat sa kanya ay ang kanilang mga ekspresyon. Pagod na mga mata, mabigat na pagkabalisa na sumasakal sa hangin, ang ilan ay tahimik na umiiyak, at ang iba na hindi man lang naglakas loob na tumingin sa kanya. Nagsalita si Goku sa nanginginig na tinig, pilit na umiti gaya ng lagi niyang ginagawa. "Nandito kayong lahat. Nagtipon ba kayo para humiling gamit ang Dragon Balls? Pero anong nangyari sa inyong lahat?" Nayanig si Vegeta, na para bang bumalik ang panaginip upang muling punitin ang kanyang dibdib. Ang mga salita ni Goku tungkol sa Dragon Balls ay nagpabalik sa alaala ng pangitain. Nagsalita si Vegeta sa isang mabagsik na tinig, walang bahid ng awa. Isa lang ang pinatutunayan nito. Pare-pareho nating nakita ang iisang panaginip, ang iisang wakas. Hindi ka naligtas sa planetang ito. Nanginig si Goku. Pagkatapos ay humakbang pasulong si Gohan. Basag ang kanyang tinig. "Dad, ayokong paniwalaan ang nakita ko, pero pare-pareho naming nakita ang iisang panaginip. Hindi iyon ordinaryong panaginip. Napakatotoo ng pakiramdam nito kaya labis kaming natakot. Hindi kita inaakusahan pero natatakot kami." Humakbang pasulong din si Goten habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. "Dad, ayokong paniwalaan ito pero nakita kita at may mga bagay akong nakita na hindi ko makalimutan." Nakatayo si Goku sa gitna nila. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niyang nag-iisa siya. Humakbang siya ng isang beses pasulong, itinaas ang kanyang kamay, nagmamakaawa at litong-lito. "Tama na ang biro, guys. Kilala niyo ako, hindi ba?" At sa mismong sandaling lumapit siya, isang suntok, isang mabilis na kamao ang humiwa sa hangin at malakas na tumama sa mukha ni Goku. Mga suntok na walang pag-aalinlangan, walang salita. Pagkatapos, isang malakas na tama sa tiyan.
Makapangyarihan, marahas, at tiyak. Agad na napaluhod si Goku. Dumugo ang kanyang bibig, humalo ang dugo sa tubig ulan. Ibinaba ng iba ang kanilang mga ulo, hindi dahil wala silang nararamdamang sakit, kundi dahil mas kinatatakutan nila ang katotohanan kaysa sa pag-aalala para sa kanya. Tumayo si Vegeta sa kanyang harapan, nanginginig ang kamao. Kung isa kang estranghero, pinatay na sana kita. Pero kung totoo ang panaginip, kailangan kitang alisin sa planetang ito sa sarili kong paraan. Dahan-dahang itinaas ni Vegeta ang kanyang kamay.